Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 4 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-like na nga kayo sa ating video. Bago ko nga ito simulan ay mag-recap na nga muna tayo sa last chapter. Sa last chapter nga ay nagsimula na nga ang training ni Goku dito kay Vados, sa kabutihan palad naman ay nagawa nga nitong matapos ang first stage ng training nito. Dito na nga papasok ang Chapter 4 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Hill kung saan ay kasalukuyan ngang nandito itong si Frieza at kasama nga nito ang dalawa nitong alagad. Mabilis nga silang pumasok sa isang hidden hideout dito. Habang sila nga ay papasok na sa loob nito ay salita nga dito ang alagad ni Frieza, at sinabi nito na naalala nga daw niya ang unang araw na sinama siya dito ng tatay ni Frieza para nga puntahan ang mortal na ito. Sagot naman dito ni Frieza at sinabi nito na sa haba nga daw ng panahon ay ngayon na nga lang daw siya ulit makakapunta sa lugar na ito, ginawa nga ng tatay niya ang prison na ito para nga daw sa mga peste na mortal. Pero sa haba ng panahon ay ngayon na nga lang daw ulit siya makakadalaw sa lugar na ito. Sa moment na ito ay bumungad nga kay Frieza ang napakadaming Saiyan na agad nang nagbigay sa kanya ng respeto sa pamamagitan ng pagluhod ng mga ito sa kanya. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na sobrang dami nga daw sundalo dito, pero lahat nga daw ng mga yan ay walang mga kwenta para sa kanya. Salita nga din dito ang kanang kamay ni Frieza at sinabi nito na decade ago nga daw ay binuo nga daw ng Great Cooler na kapatid ni Frieza ang mga yan. Ang pangalan nga ng kapatid dito ni Frieza ay si Cooler, ni-manage nga daw nilang mahuli itong si Cooler para nga ikulong sa lugar na ito sa kadahilanan na sobrang lakas nga daw talaga ng mortal na yon. Ngunit dahil nga sa lakas na meron itong si Cooler ay nag-alala nga itong si King na baka nga daw maging banta ito sa kanya. Kaya nga daw gumawa ng plano itong King na ipatrabaho kay Frieza itong si Cooler. Sa moment na ito ay pinuntahan na nga nila Frieza ang lugar kung saan nga kasalukuyan nakatago itong si Cooler. At dito nga ay atin makikita itong si Cooler na kasalukuyan ngang nasa isang parang lalagyan kung saan ay wala nga itong malay. Ngayon nga sa mortal dito na ito nga daw si Cooler ay walang malay at paralyzed na nga daw ito. Gamit nga daw ang advanced technology ay na-manage nga daw nila ang pag-hold dito kay Cooler. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na yan nga daw ang kanyang nakakatanda na kapatid, congrats nga daw dito kay Kik Ono at nagawa nga daw nitong mailagay sa prison capsule ng maayos ang kanyang kapatid sa mahabang panahon na lumipas. Dagdag pa dito ni Frieza na gusto nga daw niyang palabasin si Cooler sa loob ng capsule na yan at siya na nga daw ang bahala dito. Salita nga dito si Kik Ono at sinabi nito na sigurado na daw ba ito sa plano niya, baka daw kasi once na makaalis itong si Cooler sa loob ng capsule na ito ay baka daw hindi na nila ito maibalik pa. Dito nga ay tumawa nga itong si Frieza at sinabi nito na wag nga daw itong mangmang, si Cooler nga daw ay mas malakas sa kanya dati, pero sa haba nga daw ng panahon na lumipas ay mas malakas na nga daw siya dito, at ang matalo nga daw siya ni Cooler sa panahon na ito ay sobrang labo nga daw. Dahil nga sa mga sinabi ni Frieza ay mabilis na ngang ni-release ni Kik Ono itong si Cooler. Sa moment na nga na ito ay nagwala na nga dito si Cooler nang makita nga nito si Frieza. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na kamusta nga daw ang pinakamamahal nitong kapatid. Salita naman dito si Cooler at sinabi nga nito na sino nga daw itong si Frieza para humarap sa kanya ng ganyan at nasan nga daw ang ama nila. Sagot naman dito ni Frieza na pasensya nga daw at hindi nga daw niya ito na-inform, ang kanilang ang tatay ay matagal na nga daw patay. Si Cooler nga dito ay hindi naniniwala, gusto nga daw niyang makita ang mukha ng napakasama nilang tatay. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na maniwala nga daw ito sa hindi, pinatay nga daw ang tatay nila ng isang Saiyan. Dahil nga sa narinig ni Cooler ay nagulat nga ito at sinabi nito na seryoso daw ba itong si Frieza sa mga sinasabi nito. Ang mga unggoy na daw na yon. Mahihina nga lang daw ang mga yon. Sagot naman dito ni Frieza na hindi na nga daw updated itong si Cooler sa mga nangyayari dahil nga daw ngayon lang daw kasi ito nakalabas sa capsule na yan, sasabihin ko sa'yo na ang mga Saiyan na yun ay mas malakas pa sa'yo at sa akin dahil nga daw nag-trade training nga daw ang mga ito. Si Cooler nga dito ay hindi naniniwala kay Frieza. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na ito nga daw ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang mga Saiyan nga daw na yun ang magiging hadlang sa kanilang daan dahil nga daw habang lumilipas ang panahon ay mas lalo nga daw lumalakas ang mga yon. Gusto nga daw niyang makipagtulungan dito kay Cooler para mapigilan ang mga yon. Dito nga ay galit na nga itong si Cooler at sinabi nito na, ano makipagtulungan sa'yo? Mas gusto ko pang patayin ka ngayon Frieza at ang mga Saiyan na sinasabi mo. Dito nga ay sobrang lakas na chi na nga ang pinalabas dito ni Cooler at mabilis na nga itong sumugod kay Frieza.
Pero madali nga lang nasalag ni Frieza ang atake nito ng sobrang dali lang na talagang kinagulat dito ni Cooler. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na nakakagulat nga daw itong si Cooler, kahit nga daw nakulong itong si Cooler ng matagal na panahon ay hindi nga daw nagbago ang lakas nito, pero ngayon nga daw ay talagang mas malakas nga daw siya dito kay Cooler. Sa moment na ito ay nagpalabas na nga si Frieza ng sobrang lakas na chi at nag-transform na nga ito sa pagiging Golden Frieza nito. Dito nga ay gulat na gulat nga itong si Cooler sa nakita niya, salita nga ito at sinabi nito na paano daw nagawa ni Frieza na maging ganyang kalakas. Sagot nga dito ni Frieza at sinabi nito na natutunan nga daw niya ang teknik na ito noong nakalipas na taon lang, kaya kung gusto daw ni Cooler na matutunan ang teknik ay pwede naman daw niyang turuan ito kung papayag daw itong makipagtulungan sa kanya. Huwag nga daw nilang hayaan na ang mga Saiyan ang maghari sa universe na ito. At sa moment na ito ay napapayag nga ni Frieza si Cooler na makipagtulungan sa kanya. Dito nga ay sama-sama na nga silang umalis at papunta na nga sila sa spaceship dito ni Frieza. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na maganda nga daw ang spaceship nitong si Frieza at talagang advanced na nga daw ito. Sagot naman dito si Frieza na si Kikono nga ang naka-assign sa spaceship na yan, bukod nga daw sa mabilis ang spaceship na yan ay pwede pa nga daw mag-training sa loobnan. Dito nga ay gumagawa na nga sila ng plano, balak nga nilang pumunta sa planetang Yardrat para nga kuhain ang isang beast. Ang beast na Linzor na nga daw na yon ang tutulong sa kanila para nga daw matalo ang mga Saiyan na yon pati na din ang mga gods ng universe na ito. Ang planetang Yardrat nga daw ay walang mga warriors kaya nga daw madali lang nilang makukuha ang beast na yon. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na sino daw pala yung gods na tinutukoy nito. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na mahirap nga daw ipaliwanag, ang mga gods na nga daw na yun ay mga diktador kung saan ay kapit nga nito ang lahat ng buhay ng nasa universe na ito, at mas malakas pa nga daw ang mga gods na yun sa mga Saiyan na sinasabi niya. Pero ang beast nga daw na kukuhain nila sa planetang Yardrat ay kaya nga daw nung talunin ang mga gods na yun. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na bago daw sana sila pumunta sa planetang Yardrat, ay mabigyan daw sana muna siya ni Frieza ng kaunting information about sa beast na yon at kung gaano nga daw kalakas yon. Hinala nga dito ni Cooler na baka nga daw si Majin Buu ang tinutukoy nito. Nakwento nga din daw sa kanya ng ama nila ang about sa beast na si Majin Buu. Sagot nga dito ni Frieza na wala pa nga daw sa kalingkingan ng lakas itong si Majin Buu kung ikukumpara sa beast na sinasabi niya. Si Majin Buu nga daw ay nilikha lang ni Babidi noong nakalipas na million years ago. Pero ang sinasabi nga daw niya na beast ay kasabayan nga daw nito ang mga God of Destruction, sa madaling salita ay mas malakas nga ang beast na yon. Dito nga ay nagkaroon ng interes itong si Cooler sa sinasabi nitong si Frieza, kaya agad nga nitong tinanong si Frieza kung paano nga daw nila mahahanap ang beast na yon. Sagot nga dito ni Frieza na napuntahan na nga daw nila itong si Zuno. At sinabi na nga daw sa kanila ang lahat ng impormasyon about dito, ang una nga daw nilang pupuntahan ay ang planetang Janemba bago nga daw ang planetang Yardrat. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na magpatuloy na nga daw sila at gusto na nga daw niyang makita ang beast na sinasabi nito. Hanggang dito na nga lang muna ito guys, upload ko agad ang part 2 nito. Pero bago nga yan ay mag-like na kayo sa ating video, salamat.